People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Shoes. All. Shoes. Thank you so much, Wari-Wari Wap. Chubby, Po, Father. ano yung mini-making list mo ngayon? Eh kasi, Father, Siguro marami ka regaluhan ngayong Pasko, no? hindi ito yung gusto kong ma-receive ko. Uy, listahan daw, listahan. Chubby, bibigyan mo kami ng pamasko? Oo, yung mga listahan na babayaran nyo sa akin. Oh, no! Bakit naman ganun? Akala ko naman, Chubby, bibigyan mo kami ng Di, Christmas alam mo, gift. feeling niya kasi para siya si Santa Claus. She's making a list, And checking it twice. to find out who's Who's naughty or nice. Pero feeling ko sa listahan niya, puro naughty tayo. Oo. Yes. Delinquent. O hindi mahilig magbayad. Oo. Teka lang, Chubby. Ano? Lista ka ng para sa Pasko ba yan? Hindi, ano yung gusto niya raw matanggap na gift? Oo, tsaka yung mga pamimigay ko. Oh. Mga TV, TV? ref. Wow! Wow! May PlayStation ba dyan? Pati iPhone 15 Pro Max? Pangkabuhayan showcase. Meron na ako iPhone Kahit ganun. 16, nakalista na rito. Ayan, okay. Ayun. Sige. Pero alam mo, Chubby, bago tayo pumunta sa Pasko, mag-advent muna tayo. Masyado ka naman excited. Magbibigay na naman kayo ng sermon, Father. Grabe naman yung sermon. Para naman kaming mga ngaral. No? Alam mo, Chubby, taon-taon na itong ginagawa nating Advent Recollection. At syempre, dahil wala kami ibang venue, dito namin sa tindahan gagawin. Kaya panigurado, marami na namang matututunan yung mga kapimites. Oo, Ayun. correct. Kaya simulan natin ang ating Advent Recollection ngayong taong ito dito sa tindahan ni Chubby sa kape. At kampahay! Ay, yung kape nyo, mamaya na lang. Oh, sige, sige. Why don't Don't you give love on Christmas? Ay, hindi pa Christmas, diba? Advent pa lang, Advent pa lang, Advent pa lang. Isang dalagay maglilhi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel. Kailan ko tututugin mo You're All I Want for Christmas? Sabi mo, di ba kanina, hindi pa Christmas, Adviento pa lang. At syempre, sa mga copymates natin na nandirito, syempre, para bago tayo bumulusok sa aksyon at gulo ng Pasko, magandang probeno muna tayo. Tapos, ihanda natin ang ating sarili, ihanda natin ang kalooban natin para sa panahon ng Adviento. Oo nga. Naalala Speaking ko. of handa, teka, Ayan, Ayan. tama yan. Bago tayo para mas masaya. Oo. Oo. Alam mo, yung mga nakaraang episode, wala tayong kape sa mga Pinuntahan natin, ano? Pinuntahan natin eh. Kaya dito lang tayo magsabi ng Pads! Kape! Kape! Oh, wala tayong kape, wala rin tayong Chubby, no? Oo, nakakamiss din pala si Chubby, no? Wala lang. Matapos ka naman Wala hosting, lang, no di ba? choice. Sige, balik tayo sa kwentuhang Advent. Tama nga naman, Father Jeff, no? Kasi bubulusok na naman tayo sa napaka-busy season ng Pasko. Actually, nagsimula na yung sinasabing konting useless trivia muna tayo. Yung sinasabing Christmas shopping season. Ay, parang alam ko saan ko nakita yan. Saan? Sa isang partikular na bansa. Oo, di ba? Oo, biyernes na biyernes, no? Ang daming tao kaliwat kanan. Oo, tapos hindi na tayo makagalaw. Hindi na tayo At makagalaw. hindi naman tayo shopper. Anong ginawa Oo, natin? Doon na tayo sa cafe, nag-inuman na lang tayo. Nag-inuman na lang tayo. Di, Diba? pero kasi, di ba, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang sulok at parte ng mundo. The moment matapos ang Undas at ang Dia de los Muertos, no, yung pag-aalala sa mga kabilang buhay ngayong November, nagsisimula na yung preparation natin for Christmas. Kaya ang mga malls natin, puro Christmas decors. Marami na ngayon nagbebenta ng mga grocery at gift pack. Oo, inaabangan natin mga ayudang tatanggapin. Mga ayudang tatanggapin. Ngayon darating na Magsasawa na naman tayo sa hamon, Pasko. Sa spaghetti. sa spaghetti na tumatagal ng Christmas octave, no? Macaroni salad. Macaroni salad na umaabot ng Epiphany. At syempre, yung lahat ng leche plan mula sa lahat ng kapitbahay, mula sa lahat ng subdivision sa paligid mo. Oo. Pero hanggang doon ba? Pagdating naman ng January, tumaba ka na, nagka-alta presyon ka na, napagod ka lang, pero worth it ba yun? Napagod ka pag Pasko? Oo. Napagkwento na natin ito minsan na napakahaba ng Pasko ng mga Pilipino.
nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng paghihintay. At ang dami-dami nating ginagawang listahan, no? Actually, ngayon, share ko lang ha. Gumagawa na ako ng listahan na mabibigyan ko ng ham. Wow! Oo, namimigay tayo Kasama ng kaya ham. tayo sa hamon na yan. Oo naman, mahiya siya pag di niya tayo PMSK. binigyan. PMSK. Yung mga ganyan mga hamon ng panahon. Ibang hamon yan eh. Ngayon Gusto nasa ko ating excelente. harap. Excelente. Yun. Napaka-demanding naman ito. Ay, Bibigay ko na sa'yo, dilata. Kumiha na doon sa Quiapo. yung hamon na parang maling. Oo, kasi nga, lahat naman tayo nagilista, no? Maski ngayon, panahon din ng Christmas bonus. Ay, nako. Kaya pansinin mo, mga nagbigla nagkakariban yung buhok. Nagpapariban sila, bigla bago cellphone. Oo, bago cellphone. Yung tipo bang, sorry father, di kita nakontak kasi nabura lahat ng contacts. Contacts. Oh, yung mga ganun, di ba? Diba? Ang dami-dami natin pinaghahandaan at nililista. Pero ngayon, sa episode natin ng Kape at Kampay Advent Recollection, meron tayong ipopropose. Ano yun? Meron po nakita sa isang bulletin board ng isang parokya. Actually, hindi ko na maalala kung anong parokya yun eh. Matagal ko na na-picturean yung mga 2019 pa. Dapat ilabas yun yung picture, no? Isasend ko, isasend ko. Yung picture, oh. Ngayon, sabi ko, maganda pag nilayan to, no? 10 attitudes of Advent. 10 attitudes, isang oras lang tayo dito, abutin kaya tayo. Ay, syempre kukumpres natin, no? Okay. Oo. Very Ano good. ba yung 10 ugali na magandang ilista natin ngayong panahon ng Adbyento at hatiin natin to sa dalawa? Oo, dahil hindi namin gusto na kayong lahat wala pang Noche Buena, magkaroon kayo ng indigestion, sikmurain na kayo. Hahati namin sa dalawang set yung listahan na to. Una ay ano yung internal dispositions ng bawat tao pagdating ng panahon ng Adbyento. Ibig sabihin, ano yung mga kailangan i-imbibe natin na values internally bilang Kristiyano, bilang tao, ngayong Advent season. O, ano yun nasa puso at laman ng puso natin, di ba? Parang yung puso natin. Yeah, no, di ba? Anong dapat nasa puso ng bawat Kristiyano ngayong panahon ng Adbyento? 5 muna tayo. Parang sige. tatlong top 5 itong gagawin natin. So, magiging top 15 ngayon Top 15 ang siya. episode. Oo. Number 1, simulan natin. Oh. The first inner disposition of Advent is search for God in others and in your day-to-day life. Alam mo, sa ilang taon na itong pagtambay natin, Isa't kalahating taon. isang kalahati ito, Oo. no? Para alam mo, napansin ko, pag nakakarinig ako ng feedback sa mga taong sumusubaybay sa tindahan ni Chubby, yung sinasabi lang sa akin, Pads, alam mo, dahil sa show nyo, nare-realize namin si Lord hindi lang pala sa loob ng simbahan matatagpuan. Pati rin pala sa tindahan, sa kalsada, sa mga chismoso at may ingay na kapitbahay, sa gulo at hassle ng daily life. Andun din pala si Lord. Kaya nga tama yung sinabi mo doon isang episode, find God in all things. Oo. At natutuwa po kami sa feedback na ito sapagkat actually, kahit tanong natin sa producer, ito naman talaga yung purpose pala ng bakit tindahan ni Chubby napunta ang Kape at Kampay, Oo. whereas originally po, vlog po kami. Oo. Kasi nga po, nais po nating iparamdam sa bawat isa na maaari nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid, sa mga pangyayari, at higit sa lahat, kahit sa mga tahimik na tinig na dapat nating pinakikinggan. Naalala ko tuloy sinabi ni Archbishop Fulton Sheen. Sabi niya, divinity or holiness is found where you would least expect to find it. At siguro yun din magandang paalala sa atin na bilang Advent na attitude, unang Advent attitude ay yung hanapin ang presensya ng Diyos. Kasi madalas sinisip natin, kung hindi man napaka-formal ng presence of God, nasa simbahan, nasa formal na panalangin, nasa solemning sitwasyon, iniisip natin na yung presence ni Lord napaka-serious din. Na parang hindi mo siya mahahanap sa tawa at kulitan ng mga bata, tulad ng mga batang bumabangga sa tinatawag mong Puli! At hindi pati rin sa mga kwentuhan ng mga tao na nasa park, nasa mall, nasa kapitbahay, nasa tindahan. Si Lord din pala ay present sa mga tao at sa mga sitwasyon na napaka-informal o minsan nga secular eh. Oh, hindi ba ito naman talaga ang isa sa diwa ng Advent season, yung paghahanap? Hindi ba si Jose at si Maria naghanap ng tutuluyan nila? At yun nga, yung tutuluyan ni Jose at ni Maria kung sa papanganak si Jesus ay walang iba kundi ang mismong tahanan ng ating puso. Yun. Kaya searching, hanapin ang Diyos sa araw-araw, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon.
Oo, kaya nga kung titignan natin yung the search for God does not only begin at and end in Advent. It's a whole lifelong mission. Ayun, ayan, may binasabi yung ano. May revelation na naman ng guardian angel kay kay Chubby. Sabi, pwede rin ba makita si Jesus sa mga kaaway mo, Father? Pwede, alam mo paano? Pag sinapak mo sila, di ba yung may mga halo sila, may mga angel na lumilipad? Father, hindi. Joke lang. Hindi, Masama ano, yun. hindi kasi, Okay, di ba? kapaliwanag. Sabi ni Saint Jose Maria Escriva, pag may taong nakakainis sa buhay mo, huwag mo sabihin, you irritate me, you annoy me, you make me angry. Sabi niya, pag nakita mo yung taong kaaway mo o nakakainisan, hindi lang yakapin. Kasi minsan pag niyakap Di alam ko kay Don Bosco, yakapin mo hanggang mamatay. Iba yun. Happy death Tingnan yun. mo, Tawag. natututo Happy na death yun. Hindi, ang sabi ni Saint Jose Maria Escriva, tell that person, you sanctify me. Ginagawa mo ko santo. Bakit? Napipilitan ka maging patient, maging understanding. At minsan, di mo namamalayan, biglang kumakalman yung loob mo. Oo. Pati yung mga ganyang pagkakataon na siguro yung mga taong ayaw natin, ito yung minsan pwede maging daan ng kabanalan. Kasi bukod sa tinuturuan tayo maging patient, we also learn to still continue to do good to this person. Oo. Gagawan mo pa rin ng kabutihan at hindi mo kakalabanin, babanggain. Sa halip, ang gagawin mo, lilingkisin, isusuplex mo, di ba? Ang gagawin mo, gagawa mo pa rin ang kabutihan ng tao. Kaya pala, kill them with kindness. Wow, yan. Si Selena. Si Selena, okay. Selena Del Rimpol. Number 2, ikalawang internal attitude ay tiwala o trust. Trust saan? Kasi minsan, yung pagtitiwala natin kay Lord, parang minsan napaka-vague, parang napaka-abstract, lumulutang sa ulap. Pero siguro simple lang. Ang tiwala, ibig sabihin, tayo ay kumapit sa pangako ng Diyos. Kasi yung buong kwento ng Adbyento, mga tao na kumapit sa tiwala kay Lord, sa pangako ni Lord sa kanila. Halimbawa, yung pangako ng salvation sa bayang Israel. Yung bayang Israel, ang dami lang gulong hinarap. Actually, hanggang ngayon, marami silang gulong yung sa mga hidwaan at mga giyerang nangyayari. Pero andun yung pangako ni Lord ng liberation, pangako ni Lord na salvation, ng pagliligtas at kapayapaan. May mga tao, sumuko na, pero may mga tao, there's a certain group of people, yung tinatawag na anawim. Yung mga iilang tao na naging tapat sa pangako ni Lord para sa kanila. Oo. At yung pagtitiwala na ito, meron niyang kadugtong. Kapag nagtiwala sa Diyos, magliliwanag ka. Yan yung pangatlo, illuminate. Teka, wait lang, Father. May idadagdag ako doon. Sige, dagdag. Dagdag Advent recollection ka na rin, ha? Oo. Kaya sabi, di ba, trust the process because God is in control. Wow! Yung Parang sabi ng angel. maganda to episode na to si Chubby. Bumaboses na Invite kita sa parokya, ikaw magbibigay. Ikaw magbigay na Advent ikaw recollection sa akin. mag-Advent recollection. Sige, yan. Very good, very good. O, punta tayo sa number 3. Number 3, yung maliwanag, yung mga maliwanag. Pangatlo, illuminate others with joy. Be the light of the world. Alam mo, isa sa mga dapat handa natin ngayong Advent season na i-discuss natin sa ating life hacks, wag muna ang Christmas light. Advent treat muna. Actually, maganda yun kasi lalo na, naalala mo, no, November 11, nung nandun tayo sa kakaibang lupain na yun, di ba? Sabi ni Father, quote natin si Father Danny Flores, sa Northern at Western Hemisphere, pag November 11 onwards, umiikli ang araw, humahaba ang gabi. 4:30 pa lang, madilim na. 6 madilim na, Father. November 11 yan. Basta Mula November 11, alas 4 pa lang. Parang celebration of the Memorial of Saint Martin of Tours. the winter solstice. Ibig sabihin, ang Adbyento, sakto yung timing niya, mahaba ang gabi. Pati yung pinanggalingan natin, share lang natin, no? Yung mga Christmas lights naka-ready na. Di ba naalala mo yung isang little town na pinunta natin? Yes. Pero hindi pa nila sisindihan. Bakit? Kasi hindi pa Pasko. Yes, tama. Kaya sindihan muna natin yung Advent treat na mas makikilala natin maya-maya sa ating discussion. Yun, So, pero dapat siyempre, maganda magliwanag din ang buhay natin. Hindi yung lagi tayo madilim. At nandidilim ang paningin, nandidilim ang buhay. Ayun, sige. Punta tayo sa number 4. Number 4. Sige. Love others through simple and kind gestures. Tandaan mo yung isa sa mga napagnilayan po namin to nung kami po'y nawala ni Father Jeff. Oo. Ang love po,
ay hindi lang po basta pakiramdam. Ang love po ay isang desisyon. Pero higit sa lahat, ang love po is being available. Oo, yung diba? Basta may French. Disponibility. Yun, Diba? disponibility. Ibig sabihin, pag sinabi mo mahal kita, ibig sabihin, handa ako para sa iyo. Ay, naalala ko So, dyan. handa ka mamatay, ganon. Hindi Pwede naman. Gusto mo simulan natin. Hindi, wag. Start natin. Hindi, sabi nga, to quote Sir Eddie Boy Calasans. Oy, prop ko yun. Yo. Prop ko yun, kung hindi ka nanonood. Pero Pero yung isang si Padre Joel, yung taga-daet. Ay, diba na- Father Joel yung taga-diet, Oo, tsaka oo, sa nanonood iba, siya. Kaya oo. sabi niya, i-shoutout din natin Oo, sa oo. Kapit-Kampay. Pero sabi ni Sir Eddie Boy, pag sinabi ng tao, mahal kita, sinasabi niya, actually, tugon yun sa tanong na, handa ka na ba? Oh. Ready ka na ba? Ikaw ba'y available ka ba? Ikaw ba'y willing ka ba na mag-offer ng buhay mo, ng oras mo sa taong mamahalin mo? Meron Yeah. may panahon ka ba? Yan. Pwede yan, no? Alam mo, ito gusto, ikaw na nga. Kukunin natin pang Advent recollection to. kukunin. O sige na, kasi time is up na tayo. Oo, Mamaya, okay. sitahin tayo ng oras. Oo. Number 5, na pinakamagandang ugali na inner disposition this Advent is gratitude. Maging mapagpasalamat sa Diyos sa maraming blessing na tinatanggap. Kaya Chabi, ang ilista mo sana, hindi yung wish list, kundi yung thank you list. Oo. At siguro magandang project rin yun, lalo na sa mga mag-aaten na simbang gabi ngayong Adbyento, ha? Huwag lang kayo maglista ng wishes nyo. Oh, huwag niyong i-wish yung kapitbahay ninyo, pati yung Easy. katabi ninyo. Yan yan Sorry, tayo. masama loob. Oo. Hindi, kung kayo aaten na simbang gabi, hindi lang dahil may hihingin ka kay Lord. Sana gawin mo rin yon kasi nagpapasalamat ka rin sa Kanya. Maganda nga yung 9 Susulat days, ko nga. 9 things you're thankful for. Oh, I like that. diba? Oo. I like that. Oh. Kaya muli, mga kapemates, yung Yung guardian angel mo, may Kasi sinasabi. ba't pula eh? At grateful sa... Ano? At sabi, at grateful daw sa good and bad daw kasi lahat may reason. Alam mo, yan ka na, alam mo, Chabi, Malapit na namin siyang invite na ano. magbibigay ka na talaga ng Advent recollection. recollection. Sasama ko mga angel ko, guys. Yung guardian My angel mo? fathers pala. Yung guardian angel mo dadalhin. Okay. Kaya recap lang natin, no? Ano yung 5 inner dispositions natin for the Advent season? Number 1, search God in others and in your day-to-day life. Number 2, trust that God keeps His promises and He always listens. Number 3, illuminate others with joy. Maging liwanag ngayong panahon ng paghihintay. Number 4, magmahal, love, because love is not just a decision, it's our readiness and availability. At number 5, gratitude. Huwag ka lang manghingi ngayong Advent season. Maganda ring i-count ang blessings, 9 blessings for this year na iyong natanggap. Kaya po, kung yun yung disposition ng puso, abangan naman natin yung disposition na panlabas o pwede natin gawin practically dito sa Advent Recollection ng Kape. At kampay! Kakanta ka ba, Father? Kakanta ako mamaya. Oh, bakit? Hari ka rito! Bakit ka na recollection nila, Father? I must go. Nananahimik yung tao, nandadamay ka. Para may matutunan ka, maganda yung mga pinapayo nila. Uy, huwag nga kayo mag-aaway. Pasko. Advent, nag-aaway kayo. Isang buong season na kayo nag-aaway. Eh kasi Father, kaysa tambay-tambay siya dyan sa kanto, eh, umatin siya. Chabi, Dante, una, kalamayin niyo muna sarili niyo. Kumain kayo ng kalamay para kumalma kayo. Oh, yeah. Tingnan mo, hindi na Kita mo, sa sobrang galit mo, nag-expand ka na. Father, hindi masarap. Yung mga nag-ayos ng tindahan ko na naman. Oh, ang dami. Kita mo, ang dami mo sinisisi. Alam mo, Tabi, naubos mo na yung paninda mo. Wala naman ah. Oo nga eh. Eh, hindi pa kasi nagbabayad yung mga may utang. Wow, parinig. Alam mo, Chabi, alam mo, Dante, tigil nyo na yung pag-aaway ninyo. Palagi na lang kayo. Para kayong mga dalawang Ano? Ano, ayusin mo. nagsasabong. O, yun, nagsasabong lang. Ewan ko ba dito kay Chabi? Ay, Ano kasi sa'yo? Masyado mainit Sige. ulo. Alam nyo, magandang resolusyon ninyo ngayong season na ito, bago man lang matapos ang taon, huwag na kayo mag-away. Mag-friends na kayo. oh, friends na kayo, magkasundo. Di ba, tayo ba friends na, di ba? Oh. Kami, dati friends kami, oh. Yay! Kaya, sige, ha? Sige, kaya nyo. Sige! Yay! Oh. Ano masabi mo kay Dante?
Ano yun? O, peace! Oh, peace daw. Peace Ikaw. daw. Ikaw, peace naman kayo. Sige ha. O, yan, sige. Oo. Tama-tama yan. O, Dante ha. Huwag na yung mag-away. Sige na, Dante. Baka mamaya sunod na. Chubby kasi. Ha? Si Chubby kasi, makulit. Tingnan mo, nakakabati lang ng ano na naman, Father. Alam mo, Bumalik yan. ka na nga doon. Ayun, pinapalayas ka na tuloy. Yun, balik ka na. Bumalik ka sa camera. Balik sa camera. Ayun na. Sige na. Hoy, Sige na. alam Ayun. mo, Oh. total. Total, nasimulan na natin ang segment to sa away. Minsan iniisip ko, ang hirap nga naman kung ang internal attitude, disposition mo paghahanap sa Diyos, pagtiwala sa Kanya, liwanag, pagmamahal, gratitude. Tapos panlabas mo, hanap away ka, basagulero ka. Wala. Oo. Di ba? Tandaan mo, ang patola ay hindi ay ginugulay at hindi Inuugali. Oo. Diba? Pati Yun ang palaya, di ba? Pati Ang ang palaya, ginugulay po yan. Minsan may itlog pa nga, pero hindi po inuugali yan. Oo. Kaya ngayon, dito sa segment na ito, para hindi tayo matiming sa Oo. pag-ulit, no? Kasama sa 10 Attitudes of Advent, kung kanina ay interior disposition, ngayon naman ay exterior movements. Yung mga panlabas na dapat nating gawin ngayong panahon ng Advento. Ayun, sisimulan ko na, para mas konektado. Sige, Number number one, attitude na external. Reconcile with God and with others. Oo. Isa kasi ito, madalas pinag-uusapan, reconcile. Father, di ba usapang Kwaresma yan, kumpisalang bayan, recollection. Pang-Lent yan, hindi yan pang-Advent, nakakasira ng mood. Pero alam mo, o konting paliwanag, no? Oo. Ang Lent po at ang Advent ay meron pong penitential character. Kaya kulay ube tayo pagdating Kaya ng uli-ube Advent. po ang mga pari kapag kayo po nagsisimba. Violet ang Kasi vestment. po, kasama po sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, kasama na dito yung pagsisisi sa kasalanan, pag-ayos ng mga relasyon, at higit sa lahat ay pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga magandang, it's also fitting na ang Advent, kahit siya ang New Year sa liturgical calendar, siya yung last month of the civil year, which is both a reminder that Advent is a type of ending things, but also starting new things. Oo. Ito din, sinasabi at pinapala natin sa ating mga kapemates, no? Sabi daw po nila, minimum na isang Kristiyano ay magkumpisa na once a year. Oo. Pero, syempre, sa kabisihan ng buhay, etc. Try natin twice. Twice muna, ha? Dapat nga monthly yan eh. Twice. Gawin natin isa bago magpasko, isa bago mag-Holy Week. Oo, tama. Nang sa gayon, handa yung puso natin. Papanganak si Jesus, tapos puro basura. Oo, tama. Diba? Yun. Oo. Kaya Kaya yan. reconcile. Reconcile. At syempre, ang hirap naman mag-celebrate ng Christmas kung may mga taong di tayo kasundo. Maganda na, let's keep the peace. Kung ang mga nagigyerang ang bansa, may ceasefire. Ceasefire muna, tol. Ceasefire muna kayo, Dante, ha? Kumalma. Oo. Dante, regalo ko. Ayun, kita mo, regalo lang pala hinihingi. So, yun. Sige. So, reconciliation, yun yung unang external attitude towards the season of Advent. Kapag na-reconcile na, punta na tayo sa number 2. Only then that we could speak. Pwede tayo makapagsalita tungkol sa Diyos. Ay, oo, tama. Correct. Oo. At yung pagsasalita tungkol sa Diyos, ito yung pinakamaganda, yung you testify. No? Maging proud tayo sa ating pagiging Kristiyano. Magpatotoo. Totoo! Sorry, yung aking. Oo. Magpatotoo tayo at alam nyo, yung pagpapatotoo, ito nakikita, consistent dapat. Oo. Kaya pupunta tayo sa number 3. Be coherent. Ay, Yung oo. coherent, ibig sabihin, nagmamatch yung iyong sinasabi sa iyong ginagawa. You walk the talk, you practice what you preach. O yung ginagawa mo sa loob ng simbahan, dapat nakikita rin pag nasa labas ka, di ba? Tama siya, Bino. Oo, kasi Father, merong iba, di ba, parang kakasimba lang. Paglabas sa simbahan, may kaaway na. Para alam kayo sa isang parokya sa diocese namin, ang holy-holy sa simbahan, tapos may minumura na sa parking lot. Oh, totoo yun! True story! True story! True story! Saksi ako doon. Pero mo, ito yung sasabi ko. No? Naalala ko, isang professor namin sa Ateneo, si Father Jaime Bulataw of the Society of Jesus. Ay, Rest naging in prof peace mo na. pala si Father Rest in peace, rest in Bulataw. peace. I'm that old. Rest in peace na. Ngayon, ang kwento niya is, ang Pilipino daw ay parang merong switch. May on and off switch tayo eh. Kaya meron tayong tinatawag na split level Christianity.
Kasi may switch tayo ng on ng pagiging Kristiyano pag nasa loob ng simbahan. Holy-holy. Holy. Pero minsan nga, paglabas na ng simbahan, pag off na, Hilo-hilo na. may nakaharang doon sa parking. Oo. No? May nakabangga. May nakabangga, susugurin mo yung parish priest. Halalalala, ganun, di ba? Sinusuwag. Sinusuwag. Pero kasama po sa biyaya ng Adbyento, yung pagiging coherent. Ang labas at loob, nagtutugma, magkasama. At kung nais nating mabago yung ating puso, mabago din dapat yung ating mga ginagawa. Sabi nga ng isang paborito natin video, kapag tayo merong recollection, change your words, change your world. No, yun, tama. diba? Yun. So, yun. At syempre, pag nagkaroon ng pagbabago sa buhay, sabi nga nila, yung generosity of the heart is really an outpouring of what's inside. Kaya po, ang ikaapat po na attitude ay be generous. Pero, baka sabihin niyo, Father, ang dami ko nare-regaluhan sa Pasko. Okay na yung generosity na gano'n. Paano ka ba naman? Ninang ka ng bayan, hindi ka Oo. maraming regaluhan. Di ba? Oo. Hindi, pero hindi lang po material, ha. Sometimes, ang generosity should be your time, your presence, and maybe even your joy with others. Yung ngitian mo lang yung kapwa Yung mo. ngitian mo lang yan, yung ganyan na ngiti. Ngumiti-ngiti kayo, di ba kita mo si Dante para kang papasok sa Lumalaki nga yung buti sa ilong niya para kanina. papasok sa Israel. Parang pasok sa gera. Oo. May share nga ako, Father. Oh, yan. Hindi kasi sabi Ang mo, Advent recollection sabi, talaga to. Father, be generous. Share Oo. your time and, And your joy. joy. Oh. Kasi, Father, no isa araw kumain kami ng mga inasal. Kasi May branded na to. Alam ko na ang ending nito. Nakain Hoy, kanin isang ka. rice lang, wag kang Ah, ano. wow! Ah. Yun ang biyaya ng Adviento, isang kanin lang. Isang kanin lang. Siyempre, Okay. Isang nagpaswag kanin pa ka kasi lang. may ulam pa ako. Okay. Sige. Hindi, tapos ganito, Father. Tapos na kami kumain. Tapos napatingin ako dun sa katapat naming table. Ina. Siguro yung lalaki ay yung bata nasa 16 years old, ganyan. Tapos yung nanay ay mga 45, ganyan. Tapos nakita ko, Father, kasi napatingin ako sa pinggan nila, isang pinggan lang. Tas Para sa yung- kanilang dalawa? Oo, Father. Tapos bundok yung kanin. Tapos kumukuha yung nanay dun sa anak niya. Ay, tas sabi ko kay Stephen, sabi ko, parang naano ko, Father, naiyak talaga ako, sabi ko, gusto kong bilhan. Tapos ginawa ko, Father, bumaba ako dun, kasi nasa second floor kami, tapos bumaba ako sa orderan. Tapos sabi ko dun sa cashier, ate, pag-order po ba ako ng food, pwede po bang ibigay lang po ng crew, ayoko pong magpakilala, ganun. Tapos di sabi nung tapos sabi, bakit po ba, ma'am? Sabi ko, kasi may mag-ina po doon, nag-share lang po sila. Ay, Father, umiyak talaga ako sa counter. Tapos, dinagradyo na yung nagka-cashier. Sabi niya, Breaker. sabi, ganito na. Sa bungad lang. Sabi ko, pag akyat nyo lang po ng hagdan, nandun na sila. Tapos, edi umakyat na sila, Father. Ay, umakyat na pala ako, nauna ako, para hindi halata. Tapos inabot na yung food. Sabi nung nanay, wala po kaming order neto. Sabi niya, kasi wala daw silang pambayad, Father. Tapos maya-maya, sabi, hindi, bayad na po yan, ganyan. Tapos alam mo, nakita ko yung ngiti nung nanay, pero nung afternoon, Father, nakita ko siya umiyak. Tapos di lumabas na kami, kasi bumili pa ako ng gamot. Pagbalik namin, Father, paglabas, nag-thank you sa akin. Natuntun ka. Natuntun ka, oo. Hindi, Father, pero alam mo yun na ang bait-bait nung mga crew din. Kasi kahit paano, Father, kasi may nakalagay doon, no sharing of only rice. Oh, tama. May ganun sila tama, patakaran. Pero di ba, Father, dahil nga naita nila yung nung nanay at okay lang. Ganda Kaya naman yun. ang kwento ni Chubby. Oo nga. Oh, Di ba? iyak ka rin. Iyak ka na. Hindi, nasa mid ako kasi naalala ko Kung mga naging inasal. generous ka dun sa magnanay, di ba dapat maging generous ka rin kay Dante? Oo, generous na libre ko kasi ice cream eh. Libreng ice cream. Ano nangyari sa ice cream, bro? Natunaw. So yun, so maging generous, maging bukas palad tayo, hindi lang sa kung anong meron tayo, kundi kung sino tayo. Oh, actually, maganda sa generosity, magandang idog. Ano man pwede mo maibigay. Di naman kailangan sobrang bongga, sobrang dami. Importante mula sa puso. Oo, sa puso. Wala daw sa puso. Oo na. Para mapanumbat ka ngayon. Mapanumbat ka Okay, ngayon. pupunta ngayon tayo sa panghuli, sa panghuli, number 5. oo. Pray. Ang bunga ng interior disposition ng Advent, tayo ay madadala sa panalangin.
prayer. Ibig sabihin, hindi lang yung prayer na recite ha, kasi ang ganda. To quote again si Sir Eddie Boy Calasan, masyado tong retreat natin. apektado tayo. Malaman masyado na apektado. Sabi niya nga, prayer is, number one, a conversation between friends. Oo. Diba? Yun yung definition ni Saint Teresa of Jesus, Teresa of Avila. Ang panalangin ay pakikipagkwentuhan natin sa kaibigan natin na si Lord. Pero at the same time, prayer, like any friendly relationship, entails effort. Oo. Gagawan mo ng oras, ng panahon, ng disposisyon. Actually, may hindi na dugtong doon si Sir Eddie Boy. Ano? Prayer also entails honesty. Ay, oo, Kailangan yes. maging honest, kakaibigan mo yan eh. Oo. Di ba? Pasintabi na po sa limbawa namin. Kami dalawa po ni Father Jeff, no? Tawag po sa amin ni Super Mario Brothers. Oo. No? Sino ka ba? Si Mario o si Luigi? Ako si Mario. Oo, si Luigi. Matangkad ka eh. Oh. So parang ang palagi sinasabi, palagi kami magkasama, mag-friends kami. Pero alam niyo po, minsan po, diretsuhan po kami sa isa't isa. Ano sabi ko sa'yo kanina? Your call. Your call. Oo, Diba? yung ganun, di ba? Oo. Diretsuhan po kami. Honest po kami sa isa't isa. May problema yung isa. Bro, tigil mo niyan, bro. Tuldukan mo niyan, bro. Tuldukan mo na. Diba? O yun, matiba, umayos ka. Huwag ka mag-inarte. Oo, Yung mga mga ganyan, ganun, oo. oo. Ganun na ata daw talaga, Father, kapag Pag, close na. pag close na, Oo. oo. Ganun Tsaka ang... pagpalagay na kayo sa isa't isa. Oo, At yes. yan ang Diba? challenge. Oh, yun na, yun na. Yan ang magandang challenge. Maging palagay tayo din sa Panginoon. Oo, No? tama. Kasi wala naman tayong may tatago sa Panginoon. Tama. Wala tayong may pagmamayabang Ayun. sa Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki Palagay sa harap niya. no? Oo. At higit sa lahat, wala naman tayong ibang aasahan din kundi ang Panginoon. So pray and dedicate some time with the Lord. Kahit na sabihin natin, Father, ang busy ng ng Advent. at Puro kami Christmas party. Puro kami Tapos family balita reunion. ko yung Christmas party raw dito, magsusuot daw ng dinosaur. Yung mga participant. Magsusot ng dinosaur. Parang gusto kong gawin yun sa sa Christmas party ng diocese. Sige, Pupunta kaya mo lang ako yan. doon para maghasik ng lagoon. Father, ito pa. ano? Sabi, pray, hope, and don't worry. Sino nagsabi niya? Sino Si nagsabi niya? Padre Pio. Oh, alam na Akala namin. ko magkakamali Uy, may ka ng magka-costume quotation. sa amin noon. Na? Ng Padre Pio? Akala ko yung dinosaur. Ano, bubutasan natin ang kamay. Gusto mo? may martilyo. Abangan! Ila-live namin yung Christmas party namin kasi may mga costume kami. Ayan eh. Mabuhay. Mabuhay. Galingan nyo. Galingan nyo. So yan. Yan yung sinasabi nating 5 exterior movements ng Advent season. Ano yung mga dapat na bunga ng puso ng ating nade-develop tuwing panahon ng Advento? Kaya una, let us speak about God. Pag huwag tayo mahiya na tayo Kristiyano, huwag natin kahiya na kaibigan natin ng Panginoon. Ayun, actually, mauna pa doon, reconcile. Oo. Baka naman. Baka naman, Ang panahon oo. ng Adbyento ay panahon ng pagkasundo. Kung meron pa tayong kaaway, meron pa tayong hater, meron pa tayong basher, meron pa nanunuligsa sa atin at G na G tayo pa nakikita natin, baka ito yung panahon na put down the defenses and welcome a brother or sister home. At syempre, because nag-reconcile tayo, maging coherent tayo kung ano yung inaasal natin sa ating prayer life, sa ating spiritual life. Sana, yun din ang inaasal natin sa ating social life. Oo. Bunga niyan, generosity. Yung pagiging bukas palad. At tandaan, yung pagiging bukas palad, wala po yan sa paramihan ng bibigyan nyo ng gift ngayong Pasko. At pabonggahan ng bibigay. At pabonggahan na ibibigay. Minsan po, nasa mga simpleng paraan yan. Oras, yung ngiti, yung presensya. Yun lang, sapat na. Oo, at syempre, pray. Let us devote time, make that effort to devote time and friendship with the Lord. Oo. Kaya, Chabi, sana, hindi lang ceasefire, kundi peace process na. Oo. Oo, peace na nga kami yan. Okay, fine. At sana po magpatuloy ang peace on earth, goodwill to man sa episode na to ng Kape at Kampay. Peace on earth and and mercy mercy light. Ano? Ano? On the fifth day of Christmas, my true love said to me, 5 golden rings, Hey! 4 calling birds, 3 French. French fries. What? 2 turtle doves. Ano?
3 French fries. 5 French fries! Potato corner, Jollibee, McDo. Okay, I like that. Placement ka talaga. Let that be quoted. Let that be I'm quoted. impressed. Baka naman, Jollibee. 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. First 3? No. Ang dami mong product placement kayo na. May konting trivia ako dyan sa 12 Days of Oh, Christmas. ano. Alam niyo po ba na ang kantang 12 Days of Christmas, meron po yung symbolism ng katekesis. Well, Oo. Kung di nagkakamali, yung 12 apostles. Oo. Pero tapos yung 5 statues of the church ata to. yung Tapos, 5 yata, baka Tapos 4 marks of the church, yung Oh, 1 true, 1 holy, Catholic, and Apostolic. Tapos yung 3 French hens ay yung Trinity. Trinity. Tapos yung 2 turtle doves divine ay yung natures. the nature of Christ, divine Yung- and human. oo. Tapos 1, the oneness of God. Oh. Tapos nalitan mo sa 3. 3 3. French fries. Oh no! Sige, yun na yun. So, sa susunod na edisyon na kami. Okay, so yun. 1, 2, 3, 4, 5! 5! At ito po ang ating 5 life hacks ngayong panahon ng Adbyento. Kala nyo, Advent Recollection, walang 5 bucks. May 5 na kanina na internal dispositions, 5 na external actions. Ngayon, 5 practical ways of spending the season of Advent to have a meaningful Christmas. Meron muna akong joke. Ano na? Tito joke. Tito joke na naman ako, delikado. Pagbigay ka ng pangalan ng isda na umuulit. Lapu-lapu. Oh. Maya-maya. Maya-maya. Ano pa? Hasa-hasa. Asa-asa. Plapla. Gigi. Lapla. Gigi. Oo. Oh, magbigay ka ng pangalan ng isda na 3 beses inuulit. 3 beses? Yes. Meron. Maya. Hindi. Lapu-lapu-lapu. Hindi. Sushi. Hindi. Alam mo ano? Ano? 5, 5, 5. Tawa tayo para hindi makaya. Gusto mo magkaroon ng bagong kaaway? Isa-isayin natin to. Peace on Matapos na tayo. earth, sabi. Peace on earth, di ka na-appreciate ng joke. Pag ikaw nagjo-joke, ako tumatawa. Pinapabiligin pa ba ito sa akin 3 daliri? Peace on earth and mercy. Tama na, tigil na yan. Sige, 5 life hacks on how to make our Advent season meaningful. Number 1, journey with the characters of Advent. Kasi, ang panahon ng Advento ay hindi lang naman tungkol kay Jesus. Kundi, nandito rin yung mga iba't ibang mga tao throughout salvation history na nakilakbay. Parang may naisip ka ba? Meron rin ako naiisip, Oh, ano yun? Father. Ano yun? Kasi lagi ko pong naririnig or narinig Jessie Tree kasi hindi ko alam yung spelling niya eh. Pero ano po ba yun? Jesse, obispo namin yun. Hindi, Shoutout Je- sa'yo. Hindi, Hindi yan Jessie. yung asawa Salamat sa ni assignment, ano. ha? Hindi si Jessie yung chef, di ba? Ay, oo, masarap yung magluto. Gusto ko yung steak. Hindi, Oo. yung Jessie Tree nga. Jessie 3. Jesse Jessie. Tree. Sigurado ako hindi Apo Hiking Society. 3 yun. Hindi. Hindi nito yung Hindi asawa si ni Jesse, Lucky. asawa ni Lucky. Hindi. Okay. Okay. Oh, ano Jessie nga Tree. po Ang yun? Jessie Tree po ay isang devotional practice na nakita ko sa lugar na pinuntahan natin Oo. yon. Kasi ano yan kahon na may puno, tas sa 12 bintana may chocolate. Pero ang challenge doon, per day before Christmas ka, 1 chocolate a day. Ade. Oo. Pero ano yung mga sinisimbolo ng mga boxes na yon? Yung mga kamag-anakan ni Jesus na binabasa natin tuwing simbang gabi, December 17. Yung Ay, genealogy. yung marami. Oo, yun yung Mahaba. bawat bintana na yun. Oo. Yung lahat ng kamag-anak. Alam mo, yung mga kamag-anak na yun, magandang mapagnilayan natin to. Advance na December 17 homily. Yeah. Sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ikaw ba yun? Ay, hindi. 18 ako eh. Anak ni David na anak ni Jose. Yan, galing. Anak ni Abraham. Oo, Diba? yan. Tama. Oh. Ngayon, ang magandang mapagnilayan dito, there are people there who are well-known. May mga si famous. Abraham, si si David. si Isaac, si Moses. Jacob, si David, si Solomon, Yeah, si Joseph and Mary, Joseph syempre. and Mary, Oo. etc. No? Meron din doon mga kababaihan. Si Ruth. Oo. Hindi siya binanggit pero sinabi yung asawa ni Urias. Oo, si Bathsheba. Bathsheba, oo. Oo. Yung Nandun- si la 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 la. Tapos syempre nandun si Maria, no? Oo, syempre. So, meron din doon mga tao na virtually unknown. Sila Salmon, sila Abiud. Di ba salmon, di ba yun nandun sa sandwich na binili ni Monsignor doon sa ano? Oo, sarap yun. Sarap yun. Pero hindi yun. Diba? Isda pala yun. Alam mo, ito yung characters of Advent. We journey not only with the well-known,
we also journey with the notorious. Ay, pati si Rehoboam, Jeroboam, yung mga buang. Ano? Mga buang, di ba? Hindi, totoo kasi sila talaga nagsimula ng gulo nung... Kaya nga eh. Kaya nahati Kaya nahati yung kingdom, di ba? di ba? We journey also with the unknown. Kasi, yan tayo eh. May mga taong kilala, importante sa buhay natin. May mga taong tao na pasaway. Pasaway, notorious sa buhay natin. Pero may mga unknown din na naglalakbay kasama natin sa buhay. Yan ang mga journey natin ngayong Advent season. Actually, kung titignan natin whether sila sikat, pasaway, or unknown, lahat naman sila kamag-anak ni Jesus eh. At wala si Jesus kung wala sila. Yan ang ibig sabihin, di ba, niyakap ni Jesus talaga yung ating humanity. Warts and all. Oo. Oo. Emphasis on Warts. warts, di ba yun? So, let us journey with the characters of Advent. Kaya ang challenge sa December 17, wag lang kayo parang, ano ba to, listahan na naman ng pangalan. Magandang pakinggan, i-research, harinawa, yung pari po ninyo, i-discuss kung sino ito mga taong ito, at least the major ones, Oo. at pagnilayan sino ang mga known, notorious, and unknown sa At buhay kung ko. kunyari, i-discuss nga ito ng pari ninyo ng alas 4 o alas 5 na madaling araw, comment below. Balikan nyo yung episode na to. Oo, balikan Ilagay nyo. nyo. Fathers, Chabi, diniscuss ni Father to. Pagising ko, misa na ng alas 7 na umaga. Kala ko pagising ko breakfast na. So yun. Pangalawa po, light an Advent wreath with your family. Alam ko, balita ko nung nagbebenta daw ng Advent wreath eh. Easy! Eh, Father, Oh. ilan po ba ang candle ng Advent wreath? 4 or 5? Do you want us to be polite Or do you want us to be honest? Both. Okay, sige. Honest na tayo. Honest po, 4 po ang kandila ng Advent wreath. 3 violet na kandila at 1 pink or rose na candle. Ito pong dahil po Advent wreath. So, 4 silang kandila representing the 4 weeks of Advent. O, at bawat isang candle, meron nire-represent a virtue. Oo, yes. Yun, Advent. So, 4 lang po siya talaga. 4 weeks po yon, 4 candles. Okay. Yun po yung talaga standard na Advent wreath. Yung bukod tanging pink na kandila, ito yung kandila ng 3rd Sunday of Advent na Yan. Gaudete. Oo, Gaudete Dahil Sunday. nag-message na si Jesus, lapit na me, where na you? Yun. Lapit na maganda- mi, handa na you. Oo. That- Talaga yung advice talaga natin to. Magbibigay ka Pero talaga muli, ng Advent record. maganda po na sa bawat tahanang Pilipino ay mayroong Advent Advent wreath. wreath. Hindi po kailangang bumili. No? Doon may mga bumibili, supportahan yung mga parokya. Suportahan ninyo. po natin mga parokya natin. Pero alam mo, hindi ko makalimutan na Advent wreath yung ginamit namin last year sa Ayala Malls, Manila Bay. Naalala mo, di ba? Oo. 4 na kandila. tapos telang Nilagyan- violet. Telang green. Ayun. Telang green. Tapos nilagyan lang namin ng violet na ribbon. Ribbon. Importante Meron. na yung ginagawa natin ito sa pamilya, bago pa natin muna sindihan yung mga Christmas tree, Oo. yung Advent wreath, sindihan din. At meron ding Advent prayer ito for the family na sa inyong mga parokya, hopefully po, nadidistribute din through the parish Facebook pages. Oo, at sana rin po, pag nagsisindi ng Advent wreath, hindi lang to parang, nasindihan na, that's it. Maganda pagkakataon din yon for the family to pray together or to share something. Dahil po, tandaan, ang Advento at Pasko, hindi lang para sa individual, kundi para sa mga pamilya. Yun. Light an Advent wreath today. Yun, okay. Ano pa? Number 3, Pads. Number 3, make some extra space. Alam mo yun yung naging problema no ilang pare no excess baggage. Oo. Shoutout sa iyo sa ating star shopper of the pilgrimage, no? Yo. Nandun pala siya sa airport sa Qatar. Meron na siyang Isang bag ng ng mga pasalubong. pasalubong. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Father, ikaw sabi mo make an extra space. So, ibig sabihin ba, kailangan ko mag-diet? Ako, wala akong problema sa diet. Ikaw? Wala din. Ikaw, Father. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Hey! Hindi, ganito yung make an extra space. Siguro nga kasi, Father Jeff, nagsimula na yung Kainan season. Hindi. Nagsimula na yung pag-alam po namin ng aming mga assignment. bagong assignment. So, Nasimulan na naming malaman eh. Oo. So, ginagawa namin, nagtatanggal na kami ng mga bagay na siguro hindi namin kailangan dalhin sa susunod. yeah. Oo. At yung mga kunyari, napagliitan o napaglakihan ng mga damit, pinamimigay na. Emphasis on, Pinaglakihan.
On my part. Sa akin, ang problema ko nga, change wardrobe ako kasi. Siya lang. Oo, Shopee. kasi parang ako si Android talaga. So, yung mga damit ko lalaki na eh. Ayaw mo yun nun, nga, bagay naman oo, eh. pero, you see. Pero yung nga ang ginagawa, no? Sa Advent season, maganda rin may space tayo. Pero yung space na to, hindi lang, of course, the space for the Lord, but we should also have space for our brothers and sisters. Kaya maganda po, kasi ngayong Pasko, marami naman tayong tatanggaping regalo. Baka may kailangan din tayong ibigay na regalo sa iba. Basta hindi yung tipo bang yung yung isang set ng 5 panyo na nagpasa-pasa na sa lahat ng kasama mo sa opisina. Di ba may commercial ngayong Caritas doon? You donate goods, Oo. not bads. Kasi minsan, dinodonate mo yung gown ng JS Prom, yung damit ng manager ng Jollibee. O yung lumang uniforme ng MBG o CWF. Oo, di ba? So, yan nga. Make space. It is a physical space, but also the space of the heart. So, 1 minute na lang. Yun. to. Number 4, go to confession. Sabi nga kanina ni Father Kevin, yung pagkukumpisal ay hindi lang Lenten thing, kundi even sa panahon na Adbyento, kung nais natin magkaroon ng space si Jesus sa puso natin, maglinis naman tayo ng kalooban at kaluluwa. Ayun. Diba? Pero Father, alam nyo ba, nakakahiya kaya mag-confess pagkakilala yung Father. Nakakashy. Hindi try mo sa pare, kunyari, Sa iba. sa Quiapo, ganun mo yung pinto. Ay, hindi kita kilala. Kasi Father, di ba mamaya, syempre alam niya na yung mga nagawa mong kasalanan. Si Padre Pero dito. ito, Paano po ba yung Ito, okay. Hindi, teka. Oh, Paano ba yung i-handle yung gano'n? Father, kunyari kay Father Jeff, mag-confess ako, di alam mo na yung mga number 1, nagawa ito, mo. number 1, sabi, tandaan mo. Isa sa mga natutunan natin sa seminary to sa confession is, kung sakaling kilala mo yung tao na nag-confess sa'yo, itapon mo agad. Huwag tapon siya kagad. Hindi. Yung kung ano man ang iyong napakinggan, tapos na. Oo. Hanggang doon lang. Ipagpag mo agad. Oo. Pangalawa, syempre, we are bound by the seal of confession. Oo. Hindi namin pwede sabihin na, hoy, magulang ka pala sa sweldo. Hindi namin pwede sabihin ganun sa'yo, no? Kailangan, kung ano yung napag-usapan, only within the bound of confession. Tapos minsan, malaking bagay din minsan kilala ka ng confessor mo. Kasi, Oo, mabibigyan ka ng payo mabuting na, payo. ano. Lalo na kung alam niya ugali mo. Kaya ba, Father, nakatakip yung mga nagko-confess? Well, yun talaga yung traditional view ng confession. May anonymity talaga. Oo. Pero minsan kasi nagkakabukingan sa boses eh. So it works both ways, mga kaparokya, no? Pwede siyang maging Problema. advantage. Pwede rin maging problema. Pwede maging problema. Pero yun nga, again, sabi nga ni St. Ignatius of Loyola, tantum quantum. Ano yan? Whatever helps. Kung sa tingin mo, mas makakatulong sa'yo na pare, nakakilala, malapit sa iyong puso ang iyong makakausap, go ahead. Kung sa tingin mo nahihiya ka, gusto mo ng isang pare na iba yung perspective, go ahead. O dadayo ka helps. sa Lourdes para maghanap ng parlez-vous anglais. sa Venas. O sabi na, maghanap ka ng pari na foreigner, di ba? Hindi, yun. So, go to confession. Welcome Jesus with a clean and purified heart. Oh. At panghuli, number 5, dahil time is up na, focus less on things and more on people. Napakaganda, no? Kasi siyempre, yun nga pag Pasko, nag-accumulate tayo ng gamit. Wag naman gamit ang pagtuunan natin ng pansin, kundi yung relationship natin sa mga tao sa paligid natin. Kaya ang challenge nga, no, muli, ang panahon ng Pasko ay panahon ng pag-uwi. No? Umuwi ka sa inyong tahanan, no? Kaya sa Pasko, uwi ako sa magulang ko. No, kay Papa, kay Mama, kay Kwaki, at sa aming 2 aso na si Hari at si Sally. Ikaw, Sa akin naman kasi minsan si Mamu at si Ate doon nagsisimba sa parokya ko. Pero may balikbayan kami, balita ko, yung kapatid ko uuwi ngayong December mula sa Lupang Pangako. may sinasabing guardian angel. Hindi, naisip ko lang makakatipid pala ako, Father. Kasi sabi nyo, ano yun, focus less on things. But more on Father. people. More on people. So, pakikipagkwentuhan na lang ako. Okay lang naman, di ba? Baka nga yun ang kailangan mo. Siyempre, para sa mother mo. Oo. Di ba? Para kay... Pagluto ka ng mami mo. Nalin. Ay, nag-guess ka sa testimony. Hindi ka pwede pagluto. Di ba? Oo, di ba? Minsan yan, pagluto mo rin siya. Habang may oras, lalo sa mga kabataang nanonood, habang may oras sa pa magulang nyo, spend time with it. Kasi sayang ang oras, ako nagsasabi sa inyo. Oh, yung mga barkada, yung mga tropa, yung mapupunta sa mga outingan at Oo. galaan. Yan, mga May tropa. tamang panahon yan. Pero At may tama sila. maganda yung panahon ng Pasko ay panahon para sa pamilya, Oo. panahon para sa mga mahal natin sa buhay. Tama. Korak, Okay, di ba? kaya- So, top kaya- five. Big check. Ano? Big check. Kala ko gift check.
May mag-gift check kayo, ha? Bigyan nyo kami. Okay, top 5 life hacks how to make our Advent meaningful. Number 1, Journey with the characters of Advent, the good, the bad, and the unknown. Pangalawa, light an Advent treat in the family. Let that be your countdown and preparation for the Advent, for the Christmas season. Number 3, make an extra space in your heart. Mahal po ang excess baggage. Iwan mo na yan para maging bukas ang puso mo at mas maluwag ngayong Pasko. Sabi nga ng isang wise philosopher, tuntukan mo niyan, bro! Yun, oh. Number 4, go to confession. Magandang ma-welcome si Jesus sa sabsaban, sa tahanan ng ating puso. Ito'y malinis, ito'y handa para sa kanyang pagdating. At number 5, focus less on things but on people. Ang oras ay ginto, habang nandiyan pa yung mga mahal mo sa buhay, sulitin mo na. Like ginto, bimbo. Hindi niyo alam yun, Father? Itigil na natin ang usapan to. Ipagpatuloy natin ang ating Advent recollection dito sa Kape at Kampay. Ano nga sa'yo? Wala na atsing bigla. Hindi niyo yun? Tol, alam mo, Hindi ko pa alam. alam mo, Tol, isa sa mga bagay na pinagpapasalamat ko ngayong taon ay walang iba kundi ang regalo ng ikaw. Do you sure? Dapat lumalabas yung memes niya, no? Alaala mo kaya. Huwag ka magulo. Nagmo-moment kami dito eh. yun. Oo. At dahil dyan, bibigyan kita ng regalo. Ano nag-gift yan, pare? Ha? Ano gift? Dahil tapos ang 2023, Oh. kailangan mo ng pang 2024 Oh, syempre. na kalendaryo. Yun o. Tingnan nyo mga brothers and sisters, mga copymates, ang ating 2024 calendar ng TV Maria Philippines. Ayan, featuring the different Marian images across the Philippines. No? Na iba dito, dinalaw na po ni Ate Kat sa kanyang, Sa kanyang long-running Longest running vlog program na Lakbites. Oo, yan, no? Na palagi dapat natin sinusuportahan. Oh, yun, sa mga kaibigan natin, mga taga Iloilo, no? Yung halong pirmi. Oo, yan, yan. di ba? Yun. Sa lahat po ng mga ito po maganda po nating Sa Birhen. magandang maging regalo ngayong panahon ng Kapaskuhan ay regalo ng kalendaryo. O, habang binibilang mo mga araw, binibilang mo rin yung biyaya ng bawat araw. Ayun. Yun. Kaya po, order niyo na po ang ating kalendaryo ng TV Maria. Ay, Maliit na po ay, yung ay, spot ay. namin dito, no? Ayan, no? Kaya lang, laki-laki po namin, no? Buti nagkasya tayo sa maliit na, na icon. That's Ayun, the... yun yung pare. Ito, meron pa yan dito. Yun, no? Yun, no? Yun. Meron pa yan sa likod. Yun nga, yan yung picture namin, no? Hindi Kaya po, yan. mag-order na po tayo ng TV Maria Calendar sa halagang 120 pesos lang po, mga Tapat tol. na, tapat na. Tapat na, no? Kaya muli po, order po, mag-PM lang po Yan. sa ating TV Maria Oh, yan. Facebook page, no? Yan. Hanapin. Ay, ito. Support na. Wanted. Yan po. Wanted. Opo, ito po, nakikita niyo po yan, no? Kita nyo, yan. Opo, Yan. Wanted po yan. Wanted po yan. Opo, yan. So muli po, supportan po ang TV Maria Calendar. Available sa pamamagitan ng PM sa ating TV Maria Yeah, Facebook page. Facebook page. 120 lang. 120 lang. Tapat na. Salamat. Yeah. 120 na maraming Hoy, dahil Oo, 2024 na at matatapos ang 2023. Parting shots na tayo dahil ito yung last nating Oo. episode Oo. for at least yung ganitong klaseng discussion episode. Kasi po next po natin, meron po tayong game show na naman. Ayun na naman. May palive palive na naman tayo, May palive na mga naman tayo. tol. Pero nga, 3 question para sa ating parting shots. No? Lahat tayo ikot, no? Oo. Oh, first question. What am I thankful for this year, 2023? O, ganyan tayo kung sino mauuna. Sige. O, ganyan. Sino dali, maiba. Una. O, una ka. Ako, sige. What am I thankful for this year, 2023? Napakaraming opportunities na pumasok na nabuksan. Yeah. No? Na ang kwento talaga, personal sharing. Oo. Nung unang buwan ng taon, nagtatampo ako sa Panginoon. Oo. No, pero God has His way, na kapag pilgrimage sa Holy Land, tapos ngayon sarado na yung Holy Land. Oo, Diba? sakto. Just Tapos, in time. Halos buwan-buwan, nakakatakas tayo ng parokya. Sana walang taga-diocese sa Parañaque na nakakapanood nito, no? Tapos nun, the opportunities for the different platforms that we have. We have, TV Maria, tapos meron tayong
radyo, sa Veritas, tapos may internet radio pa tayo, nagkaroon Okay. tayo, no? Tapos, ayun, yung matagal kong pinagdarasal na Faith Factor, dumating. Dumating, di ba? Dumating, di ba? So all these Right things, in the nick of Ate time. Shawi, I'm a man of my word. I'm a man of my Purihin, word. palakpakan mga Yes. dukha. Pero nga po yung mga opportunities sa bigay ng Panginoon to make this year really memorable. Despite all the challenges, thankful ako doon. Yes. Yun. Ako kung may pagte-thank you ako kay Lord, siguro una buhay pa ako hanggang ngayon. Yeah, the gift of life, the gift of family, yung aking nanay, mga kapatid ko. Tapos at the same time, the many opportunities, not just to give, but also the opportunities to learn. Ito man ay pagkakataon yun, makapunta sa iba't ibang mga lugar, makapasok sa iba't ibang platforms, but also to reach out to many communities, no? Sa diocese natin, even outside the diocese. Ito yung mga malilit na blessing na siguro sa ibang tao, parang alit naman yan na blessing, alit na pagkakataon yan, alit na chance lang yan. Pero sa akin, big time na yon, worth being thankful for na yon para sa akin. And you? And me? Ako naman, Father, kung may iti-thankful, ay may iti-thankful. Yeah, iti-thankful. I like Kung that may iti-thank you iti-thankful naman ako ka, kay oh. Lord, Oh. syempre una yun nga nakatapos si mama ko sa chemo niya. Yan, oo. Ayun. Purihin. Tapos, okay naman siya. Medyo, yung katawan niya wala naman siya Nag-improve. nararamdaman. Oo. Yes, Father. Nakapagluto na sa Tapos, testimony, di ba? Oo. yun, gaya nga nasabi mo, yung buhay pa, everyday. Tapos, nakasurvive everyday. Yung walang nangyayaring, yung safety. Walang aberya. Walang aberya, safety ng family and yung mga family and friends. Tapos, syempre, may work. Diba? Tapos, yun nga, travel. Wow. Nakapag-travel ako this year. Oo nga eh. Very nice. Yun. It's so nice. Tsaka thankful din ako dun sa, yun sa mga tao na, sa mga tao na tumutulong, ganyan. Tsaka doon sa mga tao na treat doon sa travel. Yes, like oh, that. correct. Yun. Very Yun lang, nice. Father. Purihin. Marami tayong pagpapasalamat talaga. Yes. Very Number good. 2 na tayo Number question. 2. What am I still waiting for this year? Oh, dali, ganun ulit tayo. Ayun. Sige, ako na muna. Siya na, ako na Oo. sa last. What am I still waiting for? May sinihintay pa ako sagot sa dasal ko. Alam ko na. Oh, may hinihintay pa tayo at Alam mo, nararamdaman ko, kakahintay mo, isang season pa tayong buo. pwede nga posible. At mukhang sa kakahintay mo, may parokya magkukup-kup sa iyo. Ay, I'll be happy. Welcome to La Isla Bonita. Mahirap talaga Isla. paghihintay. Napapadpad ka sa mga islang hindi mo inaasahan. Hindi po, may tayo, we are still waiting for a particular prayer. Pag-pray niyo po, kung ano man yon, secret. Yun na lang po masasabi ko. Ikaw, anong hinihintay mo pa kay Lord ngayon 2023? Mas bonus. Christmas bonus daw. Christmas bonus. Wala mo para sa kanya. Yeah, Hindi, oo. wala naman. Wala Happy naman ka na at least? Oo, wala naman na akong hinihintay. Chabi, sa moment na ito, masasabi mo bang, fast talk lang, happy or sad? Happy, Tito Boy! Para siya si Chris Aquino na nahipan Tito na. Boy! Nahipan. Nahipan Na po. over, Para kang tinanong ni pero Tito seryoso, Boy. wala Oh. naman na akong hinihintay ngayon taon, Father. Yun, ikaw. Wala na rin ako inaantay ngayong taon. Amen. Okay. Pinagpala ang mga lahat ano. ng pinangarap ko. Natupad na. Para kanta to. Ganun talaga masabi ko lang. Pero yun, sabi Oh, yes. sa'yo, Oh. it's like winning the championship. Oo, Okay din, tama. okay na ako. Sapat na, Happy sapat na na. ako. At yung panguling tanong, what am I looking forward sa darating na taon? Ako na Sino yan, mauna? Father. Kasi... Ikaw muna, kasi siya ano. na pala. Hindi ako una nung nakaraan. Eh, ako rin nauna eh. siya na mauna. Ikaw na O mauna. sige, ako na nga. What I'm looking forward to next year. Siyempre, yung ano pa rin... Ha? May bumaba kasi si Aling Nena, oh. Hindi, siyempre, yung tuloy-tuloy pa rin na nung mama ko, ni mama. Yung recovery pa rin. Yung recovery niya pa din. Siyempre, tas good health din, hindi lang kay mama, siyempre sa buong family, tsaka sa mga kaibigan ko. And, yun, Bumaboses talaga. Gusto mo bigyan ng ano microphone? na lang? Tan, tan, tanan, tan. Pag wala pa sabi ko last na yun. Okay. Sabi mo The yun. eh. end. Ano yun?
Ako looking forward, siguro isang bagong adventure sa buhay ko. Sabi nung tour guide dati, no, shoutout kay Kuya Jojo Eusebio, minsan you have to put on the hat of an explorer, an adventurer sa buhay. Kaya siguro kung mamarapatin, kung kalooban ni Lord, may bagong adventure naghihintay sa akin. Kung plano niya. Ikaw? Ganun din. New adventure, no? Oo. May bagong darating. Siguro may mga bagay din na mawawala o dapat pakawalan na medyo nasimulan na natin na pakawalan ngayon 2023. Pero nung napakawalan, mas maraming dumating na biyaya eh. So, maraming darating pa sa 2024 at we're looking forward. Kung ang 2023 ay ang GOAT year, ang Ano na ba 2024 ay ang Mamba year. Oo. Ano ba to? Kaya nararapat lang na abangan natin. Anong year? Every year is the year of the Lord. You know. Yes! Yun! Amen! So yun nga mga kabimits. Answer niyo, comment below. Ano yung Tatlong ano yun? magandang katanungan to wrap up our Advent recollection. What am I thankful for? What am I still waiting for? And what am I looking forward to? Next year. Kaya po, mga kapatid, mga kapimates, here we go again as we say, para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Kuya Boy, ask Chrissy. Hoy! Happy or sad? Happy or sad? Happy!